Magandang araw po mga ka-backyard. Dito po ulit ako sa manuka namin. Alam niyo naman tong manuka namin dito, maliit lang itong backyard breeding namin. Pero kagaya nga naman na-upload ko noong una, meron kami mga bagong mga palahe. May mga sweater, male sims to sweater, may mga 3/4 male sims. Tapos ngayon po, yung pinakita kong pinakahuli sa inyo, yung Muff winning line cross sa golden sweater. So nakita nyo doon na may mga itlog na, 'di ba? So ito na po yung upload ko, sunod doon kasi may mga napisa na pong itlog. So gusto ko lang i-share sa inyo itong mga lumabas ngayon at kung paano ko ba nilalagay ito sa kulungan at kung ano yung mga factors na iniisip ko sa kanilang mga paglalagyan after doon sa hatching area namin, doon sa mga palimliman namin. So ito po, panoorin nyo. So yun nga po mga ka-backyard. So papakita ko sa inyo yung kulungan namin ng sisiw, kung saan namin ilalagay yung mga bagong pisa namin na ipapakita ko. Kung nanonood kayo nung nakaraang vlog, nandun yung mga itlog, yung paitlogan namin sa unang pinto. Ito po ang laman ng kulungan. Nakita nyo po siya, close siya. Close kasi nga para ma-maintain yung init. So gagawin namin to hanggang sa mag 3 weeks sila. So ito po yung laman ng loob. Yan. So yan, kung makikita nyo po, may lupa, may mga buhangin. So ito po ilagay naman ng ilaw. Lalagyan ko pa siya ng ilaw. Yan. Bakit naman po kailangan na ganito ang pwesto ng mga sisiw? So po kasi, magandang araw mga ka-backyard. So bakit po ganun yung kulungan namin ng sisiw? Kasi po yung alam naman natin, pag bagong pisa ang mga sisiw, kailangan nila mainitan. Lalo na kung ang gagawin natin is ilalayo sila dun sa nanay. So ang kulungan po namin ng sisiw ay dapat close na close, para na rin po ligtas din po sa mga daga. Number 1 po kasing kalaban din natin pagka meron na tayong mga sisiw, hindi lang yung lamig, hindi lang yung ibang klaseng mga factors. So ang isa rin sa is yung mga daga. Dito po kasi sa amin, sa tagal namin ng pagmamanok sa backyard, ang pinaka dumi kumakain talaga ng mga sisiw namin is yung mga daga. Kasi maganda nga yung yung kulungan mo, pero hindi mo naayos, hindi mo nalalagyan ng safety measures. Lalo kung may kita mo dyan, may mga butas pala sa gilid-gilid. Malaking chance na pasukin ng daga. And daga pa naman, pag pumasok yan, kahit pa sabihin mo na marami kang sisiw, 100 na lang yan sa isang gabi. Kaya dapat hindi natin ingatan. So ngayon naman po, pinakita ko na sa inyo yung kulungan namin. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura na nung breeding namin, nung muff at saka golden sweater namin. Pupunta ako dun sa kulungan namin, yung kulungan na pinagpipisaan namin ng gold tsaka muff namin. So ito na nga po, yung iba nasa baba nang, nagulat ako nasa baba sila. Alam ko po ay 8 to. So ito po yung breeding namin ng muff sa gold. Titingnan ko lang. Ayun, meron pa. So meron pang 4 na sisiw dito. Hindi pa niya natatapos yung dalawa. So baka na bumagsak na to sila sa lupa. So ito po yung breeding namin ng muff.
tsaka gold. Ang daming lumabas na lighter color to. So, kita nyo naman pinagkaiba. Pag ang breeding is lighter to lighter, puro lighter chicks ang lalabas. Kahit dito, ayun, lighter chicks. Lalabas ko po muna sila. So, yun na nga po mga ka-backyard. Lalagay ko na dito yung mga sisiw. Ang dami ng sisiw. So, kailangan nang malipat kasi iniwalay na iba. So, ito na po mga ka-backyard. Lalagay ko yung inahin. Tapos yung sisiw na isa para hindi siya lumabas ng kulungan. Ito yung mga sisiw. Dami. Ito ba iba? Dami sisiw. Yan, ito yung puro dilaw. Kita niyo po ba? Yan sila. So, ito yung mga gold tsaka muff. Ay. So yun, kakatapos na natin ilagay yung mga sisiw. So silipin natin yan. Bali, yung pansamantalang ilaw lang muna nilagay ko kasi emergency na ito na paglipat ng mga sisiw is yung ilaw muna dito sa taas. So ito na po sila. Taran! Yan po. Yan, so makikita nyo, dito na silang lahat. Nandito rin inahin. Sinama ko muna inahin para hindi siya para hindi mapasama yung mga sisiw. So after ilang days iiwalay ko rin siya tapos papaliguan. So ito po yung mga sisiw namin. Yan po yung mga conversion namin ng mga golden to muff to golden, pero mga 50-50 blood to. Yun lamang po. So yun nga mga backyard, pinagpawisan ako dun. Nakita nyo naman kung paano ko nilipat yung mga sisiw. Kung mapapansin nyo, sinama ko muna inahin kasi para may kasama muna yung mga sisiw kasi after a week ililipat ko na siya, tatanggalin ko na inahin tapos papaliguan namin. So sa mga susunod na updates, siguro na bang updates sa mga sisiw, mag-upload ako ulit. So maraming salamat sa mga nanonood ng vlog ko, sa mga taga-subaybay. Ito naman pong channel ko, hindi lang naman siya about sa pagmamanok. So halo, may mga adventures din. At hoping na supportahan niyo pa rin ako sa mga susunod kong video. So yun lang po, maraming salamat. So please subscribe po sa mga manonood at maraming salamat po sa inyo lahat. Sobra. Thank you.